Katulad nito, di ba pag-gago-gago lang itong sinasabi ni Greco Bellica ng PACC? Bakit to? PACC ka eh. Yan eh agency na binuo, co-terminus lang yan eh. Na binuo lang ng presidente, hindi naman batas ang bumuo dyan eh. Di ba? Ngayon, pagdating sa anti-corruption agency, yun yung ombudsman. Di ba? At saka Sandigan Bayan, mga kaibigan. Pero itong PACC, ang pwede lang talagang imbestigahan nito ay yung mga nasa ilalim ng executive branch of the government, sa ilalim ng Pangulo. Wala silang pakialam sa doon sa... Anyway, pag-aaksaya lang naman ang panahon niyang PACC na yan eh. Ang totoo niyan ano lang ito maskara lang ito Yan pagkakatayo ng PACC. At hindi ho ito unang pagkakataong nagkaroon ng PACC, ng Anti-Corruption Commission. Nagkaroon na niyan sa panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal Arroyo. Nagtayo na siya niyan. Pero wala naman nangyari dun mga kaibigan Ganon din ito. Katulad niyan, hindi na niya teritoryo, pinapasukan niya pa. Diba? Akala niya teritoryo niya pa rin yung mga congressman. Ganon pa man, ang pinag-uusapan dito corruption, hindi ho ba? So, kapag ibang sangay ng pamahalaan na, pati executive, kasali dyan, executive, legislative, at saka ang judiciary, sakop lahat yan ng ombudsman mga kaibigan Maliban sa mga maestrado ng Korte Suprema Di ba? Kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema, pwede mo lang sipain yan, kung yan may gumagawa ng katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na impeachment. Katulad nung sa presidente. Mga kaibigan. Ngayon, ganun pa man, ang pinag-uusapan dito ay corruption. Sinasabi ngayon itong si Greco Pagago-Gago Bellica, mga kaibigan, na meron daw less than. Hindi pa eksakto Yung exact number is less than 12. Ba't di mo lang sinabing 12? May less than ka pa. Di ba? Tingnan mo, pagago-gago Ang dami ng mga pinunterian nito, maliliit na isda, di ba? Pero nung isa man doon sa mga pinakialaman nitong damuhong ito, walang nangyari, mga kaibigan. At kamakailan nga, inireklamo yan Noong mga humingi ng tulong sa kanya na nagmamalasakit sa pamahalaan at sa bayan para tumulong sa kampanya laban sa korupsyon dahil akala nila siguro totoo mga pinagsasabi rito di ba? Napaniwala sila, nabilog ang ulo nila. Yun pala, hindi naman totoo. Katunayan, nirereklamo ito. Unang reklamo sa kanya yung sinasabi na iba, inabsuelto niya. Gumawa siya ng magkahiwalay na report. Yung unang report, nandun kung sino yung mga dapat kasuhan sa Duty Free Shop Philippines, yung smuggling activities ng mga opisyal dyan at ng mga kasabwat nilang smuggler. Pinagagamit nila, ginagamit na lisensya nitong duty free, yung opisina na yan sa ilalim ng Department of Tourism para i-outsource yung kapangyarihan para dayain ang gobyerno sa buwis. Yun yung mga smuggler. Kakutsaban yan yung mga opisyal ng Duty Free Shop Philippines. Number 2, doon kasi sa pangalawang report, wala na inabsuelto. Pagkatapos makausap, makamiting nila Bellica, yung pong mga opisyal ng Duty Free.
Ha? Mga kaibigan, nawala na yung mga pangalan ng mga nakausap na opisyal. Number 3, sinisingil niya ng bayad na 1,000 piso yung pong complaint, affidavit. Bawat pahina ay 1,000 piso. Kasi balita ko yan ngayon ang kalakaran ng mga abogado eh. Ang problema, etong PACC, hindi naman private ito eh. Government office ito, bakit mo kokotongan yung mga nagrereklamo? Tumutulong na nga eh, kokotongan mo pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ngayon, dito sa sinasabi niya, merong 12 na congressman. Ang alam niya raw na isinabmit niya sa Pangulo na nakita raw nila after validation. Kailangan talaga maimbestigahan ito ng formal. Sipin mo, lahat ng media pinatulan nito. Mga kaibigan, ni walang nakapagtanong kung siya ay merong authority. Diba? Pag-usapan dito, corruption Nililiwanag lang natin yung issue. Kasi itong si Belica, hindi niya alam yung ginagawa niya. Di sana, ang ginawa na lang niya dahil wala naman siyang kapangyarihan, siya na lang ang gumawa ng formal complaint. Di ba? At isinabmit niya yung formal complaint, attach ang mga sinasabi niyang hawak niyang dokumento laban sa 12 congressman na mangungutong. At saka ito tingnan ninyo mabuti naggagagugaguhan itong si Belica. Pati na itong mga congressman na nagsipagsagutan naman. Defensive, di ba? Defensive na sila. Ang sabi nila, wala ka namang authority. Correct. Pero not necessarily, wala man siyang authority, ay wala ng corruption. Di ba? Ngayon, ang sabi naman nila, kung may corruption, by ombudsman ang dapat na umaksyon. Hindi naman umaaksyon ng congressman, ang ombudsman Rubber stamp rin yan Yung ombudsman ngayon, mga kaibigan, pinakamasahol na ombudsman itong inabot nating ito. Sa lahat ng ombudsman, simula pa na ang tawag pa dyan, tanod bayan. Wala pa tayong nabalitaan ganito na ombudsman, na ngatwiran, na hindi na raw sila maglalabas ng salin. Bay, to longest, di ba? Bakit hindi ka public records yan? Hindi ba nga yung sinasabi nating napanalunan namin kaso nung araw sa Supreme Court dahil ayaw ilabas ng GSIS yung mga pangalan ng mga assemblyman na nakautang sa panahon ni dating Pangulong Marcos ilang araw bago ang snap election, nanalo kami, nag-file kami ng mandamus kinatigan ng Supreme Court yung aming hiling na mailabas ang listahan ng mga nagsiutang na mambabatas noon. Ilang araw bago ang snap election. Inutosan ng Korte Suprema ang GSIS. Ano sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga nasa media, sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, ay may karapatan na makakuha ng anumang records, maliban sa mga kontrata, kasunduan na magsasapanganib sa seguridad ng bansa.
corruption ito eh. Kaya ito, hindi magsasapanganib. Kung merong ginagamit na katwiran, itong si Ombudsman Samuel Martires, na kesyo ginagamit daw yan ng mga politiko laban sa kalaban nila sa politika at ng mga nasa media, ng ibang personality, para makapangotong. That is another story. Yun ay kailangan mo pang patunayan. Sa katotohanan, wala ka naman tinukoy kung sino yun eh. Dapat tukuyin mo. Di ba? Na para patunayan mo na talagang ginagamit sa extortion yan. Alam nyo, sa ombudsman, kapag ka nahawakan na nila ang kaso, tandaan nyo to pagka sila na ang humawak ng kaso, baliwala na yung nag-complain eh. Hindi naman na siya kailangan eh. Para patunayan ng ombudsman na merong anomalyang ginawa ang isang sangkot sa katiwalian. Bakit? Sapagkat magbabase lang naman sila sa mga dokumento eh. At kung sino ang mga testigo, personalities sa isang kaso ang gusto nilang ipatawag. Pero yung nag-file ng complaint, baliwala na siya eh. Nasa kamay na ng ombudsman kung gusto nilang ipursu o kung gusto nilang kwartahin yung kaso. Wala ho doon sa nagrereklamo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi nga sa inyo, wala nang credibility itong buong gobyerno wala nang credibility ito. Katunayan ng ombudsman, hindi naman supposed to be dapat yan na maging sunod-sunuran sa gusto ng kahit sino. Bakit? Sapagkat yan ay isang separate agency na kung tawagin natin ay constitutional office. Nananagot lang sila. Sila'y ang mandato nila'y mandato ng konstitusyon. Galing sa konstitusyon, mga kaibigan. Sapagkat ang pagkakalikha sa ombudsman ay nilikha yan sa konstitusyon. Walang pwedeng sa kanila. Mag-utos o dapat ganon, di ba? Pero alam naman ninyo, dito sa atin, lalo na in-appoint ng nakaupo, di ba? Sumusunod dun sa nakaupo. Kaya yung mga kaso na i-impluensyahan, mga kaibigan. Yan na nga ibig sabihin nun eh. Hindi ba ang ombudsman wala namang dito sa administrasyong ito, meron bang napatunayan yan, yung ombudsman? May nakasuhan ba yan? Ni isa? Sabi ko nga sa inyo, ayan kahit na yan makabasa lang ng walang pangalan. Halimbawa, isang mayor sa lungsod o kaya isang opisyal sa lungsod ng Maynila ang sinasabing nagnakaw. Nabasa nila, di ba? Alam ba ninyo na base lang dun pwede silang mag-initiate ng investigation, mga kaibigan. Nasa kapangyarihan nila yun. Kung tawagin motu proprio, on their own, ay pwede silang mag-initiate ng investigation. Wala nang, hindi na kailangan may dudulog pa sa kanila para maghain ng reklamo. Wala na yun, hindi na kailangan yun. Information lang ang kailangan nila sapagkat nasa kanila ang buong kapangyarihan para isubpena ang mga opisina ng gobyerno. Halimbawa, yung sinasabing mayor, gumawa ng katiwalian. Sulat lang yan Bigyan mo nga kami ng kopya nito. Susulat doon sa opisina ng mayor. Kailangan namin ang original copy ng ganitong kasunduan, kontrata.
na tinutukoy na di umano'y meron daw anomalya, hindi makakatanggi yun. Ang sino mang tanggapan ng gobyerno, mga kaibigan, hindi sila pwedeng tumanggi. May kapangyarihan ng ombudsman na gano'n. Eh di sana ginawa na ng ombudsman yan. Ang dami nga dito, di ba, nahuli na nga eh. Tinanggal nga sa pwesto dahil mandurugas eh. Ano tawag mo kila Cesar Montano? Kina Juan Dateo Tulfo, mga kaibigan. Ano tawag mo sa mga yan? Hindi corruption? May ginawa ba yan? Kaya nakakaawa yung mga tao, yung publiko na umaasa. 'Di ba? Na yan, demanda sa ombudsman. Wala ho yun. Wala ho yun. Ang tanging solusyon sa dami ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, sila na nagsasabi niyan, mga kaibigan. Sapagkat di ba, hiwalay yung crackdown daw nila ngayon laban sa corruption, ipinamahala sa Department of Justice, hindi ba? Nakapagtataka, paano nila matatapos yun? Paano nila malilipol yan? Di naubos ang tao. Bakit? Hanggang 100 taon ba kayo mabubuhay? Ilang taon na lang kayo sa pwesto eh. Kayo 4 na taon, wala kayo na ipakulong eh, ni isa eh. Hindi ba? Natatawa tayo, yung mali yung paggamit nila ng kanilang pagpapaliwanag sa mga tungkulin nila, mga kaibigan. Pagka-corruption, hindi naman, halimbawa, katulad nitong sinasabi ni Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, ito ho dapat ang inimbestigahan niya yung DPWH, di ba? Yung mga opisyal na sinasabi niya na nandyan. Hindi naman magagawa ng congressman ng magnakaw na siya lang ang magnanakaw. Kailangan may kasabwat siya ron sa DPWH. Yung mga opisyal doon. Di ba? Ba't di yun ang tinukoy mo? Bakit ang tinukoy mo yung mga congressman? Hindi ka ba nakakaintindi? At saka ito, sasabihin niya, unfair daw na ginagaya niya ngayon si Presidente Digongyo na wala pa raw sapat na ebidensya. Sino may sabi sa'yo? At saka yan, 12. Maniniwala ba kayo? Ilang daan ba yung congressman? 300 ba yan? Halimbawa na, 300 yan. Diyan sa 300 congressman, maniniwala kayo, 12 lang ang magnanakaw dyan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito sabi, we need solid evidence. We need probably forensic. May forensic pa itong damuhong ito, no? Sipain kita dyan mga kaibigan. May forensic pang nalalaman nito. Forensic. Tado! Mga kaibigan. Nanloloko ewan ko kung naggagagugaguhan. Ito, tandaan nyo, tatakbo ulit yan. Wala namang kakayahan Boboto nyo yan? Walang kakayahan. Nagpapanggap na crime buster. Ni isa nga, wala. Tapos nirereklamo pa, nangungutong 1,000 piso bawat isang pahina ng affidavit. Government office ka, maniningil ka. Sino ka ba? Mga kaibigan, the PACC is only authorized, sabi ni Presidente Digongyo, di ba? To investigate presidential appointees. At ang kanila raw authority to help. Alam mo, yung pagtatayo ng PACC, nahiwalay sa ombudsman,
sa umpisa, aakalain mo na kaya itinayo yan para mapabilis, maging epektibo ang pagpapile ng kaso laban sa mga magnanakaw, sa mga tiwali. Pero hindi. Cosmetic lang yan, mga kaibigan. Kumbaga sa makeup, pulbos lang yan. Para masabi na ang nakaupong administrasyon talagang galit daw kunyari sa corruption. Di ba? Para ano lang yan? Cosmetic, mga kaibigan. Kumbaga sa kwan, sugar coating. Yan. Yan ang mga tawag dyan . Di ba? Pabalat bunga lang yan. Para masabi na talagang totohanan yung kampanya. Pero bakit hanggang ngayon wala? Di ba? Pagkatapos, nagtayo na naman ng isang task force na pinamumunuan ng Department of Justice. Lahat daw ng magnanakaw sa gobyerno. Akala mo, nagsara na gobyerno kung totohanan yan sa dami ng magnanakaw ngayon. Di ba? Ngayon, eto bakit natin nasabing pagago-gago itong si Greco Bellica? Alam nyo, di ba, natatandaan ba ninyo? Itong batang ito ang kumwestiyon sa Korte Suprema 2 beses patungkol sa constitutionality at legality ng pork barrel. Siya yun, mga kaibigan. Pagkatapos, ang Korte Suprema, base sa kanyang petisyon, ay naglabas ng ruling o desisyon na idinideklarang ang anumang uri ng pork barrel ay labag sa batas at sa saligang batas natin. Obvious naman, paulit-ulit natin. Mas mabuti na yung inuulit natin kung bakit, di ba? Para yung mga pangkaraniwang tao, nakapag-aral man yan o hindi, ang lahat ng tao entitled yan sa impormasyon. Sakaling hindi nila alam, mas maganda na yung inuulit-ulit kasi dito dapat talaga inuulit-ulit mo. Alam naman ninyo ugali ng mga Pilipino. Mga ningas kugunya, mga andadaling makalimot sapagkat napakaigsi ng kanilang pantanda. May igsi ang memorya, mga kaibigan. Madaling makalimot sa issue. Di ba? Kaya inuulit-ulit natin, bakit nadeklara? Base sa inihaing petisyon nitong damuhong si Greco Bellica, yung pong PDAP at saka yung pork barrel. Bakit diniklara yan ng Korte Suprema na yan ay labag sa konstitusyon at labag sa batas? Kasi po, ang mga mambabatas ay merong mandato. Kung paano may mandato ang mga nasa judiciary, may sarili ding mandato at definisyon ng mandato ang mga nasa executive. Ganon din ang nasa legislative. Ano ba ang mandato ng mga mambabatas? Magpanukala, magpasa ng batas. Di ba?
Yun ang kanilang mandate. Kaya, labag sa batas yung pork barrel. Sapagkat yung pork barrel, ang laging justification, pagbibigay katwiran nila, kaya sila sumasandok ng pork barrel, pondo, para daw gamitin sa mga proyekto. Pagdating sa proyekto, wala silang karapatang gumawa ng proyekto. Dahil yun ay labas na sa kanilang mandato. Kaya labag na sa batas yun. Ang tanging nasa batas na kanilang trabaho, tungkulin, ay yung lumikha ng mga batas at kung ano man yung iba pang function, pero walang sinasabi sa batas na ang mga mambabatas ay pwedeng gumawa ng proyekto at humawak ng pondo para sa implementasyon ng mga proyekto. Wala nun. Kaya nga diniklara ng Korte Supremang ang anumang klase ng pork barrel, kahit ano pa itawag mo dyan, pag yan pork barrel, labag sa batas yan. Kaya kanina, natatawa ako dun sa sagot ng mga congressman Sila Lito Atienza, mga kaibigan, dinidepensa nila yung kanilang mga, kung sino man yung tinutukoy na 12, na dapat daw sa ombudsman sampahan ng kaso. Pero hindi nila sinasabi na yung sinasabi nilang yon ay pag-amin na may pork barrel sila. Di ba? Kundi namang naggagagugaguhan at kalahati ito si Belica, ikaw ang dumulog sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, labag sa batas yan Anong ebidensya kailangan mo? The mere fact na may allocation ng pork barrel sa mga mambabatas, illegal yan. Base sa desisyon ng Korte Suprema. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tama, mali. Ewan ko sa inyo kung mali yun. Ikaw yun dumulog Di ba? Ikaw yun nagpunta sa Korte Suprema. Galit ka kunyari sa PIDAP. Di ba? Katunayan nga Di ba nilitis yung mga nasangkot na yan sa pork barrel? Anong sasabihin ninyong ang sasabihin mo lang corruption. Sabi pa nga ni Atienza kung corruption, merong collusion kasama ang DPWH at ang DBM. Sinabi natin kagabi yun Kasi DBM naman talaga nagre-release ng pork barrel Mga kaibigan At lahat ng budget. Kaya nga ang tawag dyan Department of Budget and Mismanagement. DBM, Department of Budget and Mismanagement. Kasamang kakasuhan yan. Kasi hindi kayo sumusunod sa batas Ang desisyon ng Korte Suprema, any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Ibig sabihin, batas yan, mga kaibigan. Hindi ho ba? Haliwanag niyan ba't pinagpipilitan yung pork barrel? Ito namang Senado ngayon, di ba binubusisi nila yung 2021 budget. At may pa-expose pa ito si Senator Lacson. Ang tanong, nakita ninyo, katakot-takot ang pork barrel. Bilyon-bilyon ang pork barrel ngayon ng mga congressman. Ang tanong, ipapasan nyo pa yan?
Ha? Sana kung papayag yung mga congressman, tatanggalin lahat yan. Hanggang sa 5 duling. Wala silang makukuha ang pork barrel. Diba? Pero papasan nyo rin yan eh. Ano yan? Palabas. In aid of election. Dahil tatakbo sa eleksyon. Mga kaibigan. Di ba? Kung ipapasan nyo rin yan, ba't binusisi nyo pa? Di pareho lang din. Pero kailangan gamitin eh. Publicity. Ha? Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money.